Ayan. Nakuha po ba yung sa unearned revenue? Yes. Okay. Next naman is equipment. Sige, Ate Rowan. Asset. Correct. Ito, medyo ano na to, tricky naman. Okay? So, ay, hindi naman masyado. A company purchases a delivery van for cash. Asset. Go, Asset. Paul. O, sige. Gusto niyo sabay-sabay ng tamang sagot para mabilis. Pwede ka mag-open mic kayo, ha? Okay, so number 6 is asset. Number 7, the company receives cash from a customer for service performed. Which element will increase? Account receivable. Revenue. Okay. Revenue. Okay, very good. Tama. So, it's a revenue since ito ay bayad sa service. Kita from the service performed. Number 8, the company pays rent for the office space. Which element does this represent? Expenses. Expenses. Yes. Number 9, the company owes salaries to its employees at the end of the month. Liability. Liability. Sure? Sure ba dyan? Owes salaries to its employees at the end of the month. Oo, liability. Liability. Correct. Salaries, ano siya, magiging salaries payable. Payable. Yan. Nilito kayo. Ma'am, excuse. Sure po. Ma'am, excuse. Ma'am, linawin ko lang yung kanina sa rent. Yung rent, di ba, parang pagkakarinig ko kay Ma'am Joy, pag yung hindi pa siya nagamit, asset pa siya. Tama ba? Yes po. Prepaid rent po yun. Prepaid. Iba tong sinasabi mo na to. Opo. Bali si company ay nagbayad ng rent for the Nagbayad office. Yes po. Nagbayad siya. Okay. Okay, thank you. Okay. So, number 10, owner invests additional cash into the business. Capital. Capital. Company earns interest on its bank deposit. Revenue. Interest, revenue. Correct. So, number 12, company purchases office supplies in cash. Ano yung magi-increase dito? Expense. Bumili siya ng office supplies. Yes, expense. In cash. Asset. Asset kasi si office supplies ay madadagdagan dahil bumili siya in cash. Hindi siya liability kasi nagbayad siya in cash. Ayan. So, number 13, last, company borrows money from a bank and signs a note payable. So, ano ang magi-increase dito? Liability. 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 Okay. Thank you so much. So, ayan, mukhang okay naman na tayo dito. Heart react nga if nagagets na yung concept ng mga elements. If you're good with the analyzing the business transactions and such. Ayan. Okay po. Thank you. Proceed na tayo sa accounting equation naman. Ayan. For the accounting equation, basic assets equals liabilities plus equity. This is the foundation of accounting dahil binubuo ito nung lahat ng asset owned by the business, also lahat ng utang ni business, and kung ano yung capital or yung pagmamay-ari ng mga owners. The accounting equation must always stay balanced.
Kaya ang parating problema lagi ng mga accounting students is to balance everything kasi dapat lahat po yan may balance dahil sa bawat transactions na nangyayari, meron po tayong double entry accounting. Diyan lumalabas si debit and credit, 'di ba? Ayan. For every increase, merong corresponding decrease 'yan. Or yun yung concept nung double entry. Bawat increase may magde-decrease. May pumapasok, may lumalabas. Ganon. So, to further discuss this accounting equation, subukan natin na mag-check ng mga example. So, next slide please. Ayan. So, for the owner, okay. So, example 1. The owner invests 100,000 cash into the business. So, si asset ay madadagdagan ng 100. Ayan no, kung makikita nyo sa ilalim, doon mo makikita yung effect niya within the accounting equation. Si asset 100,000 na dagdagan. So si asset dito sa equation is 100. Tapos si equity 100. 100,000 din. Tapos si equity din 100,000 dito sa baba. Equal sila, tama? Equal pa rin siya. Okay? So yung concept ng accounting equation, lagi dapat yung magkapantay or equal lagi. So, another example, the business buys 40,000 equipment in cash. Si assets, nadagdagan ng 40,000. Pero si asset din ay nabawasan din ng 40,000. Bakit? Kasi bumili siya ng equipment galing bumili siya ng equipment gamit ang cash. Ngayon, ano yung effect nun sa equation? Balance pa rin siya. Kasi si asset dadagdagan pero si asset din is nabawasan ng cash. So sa equation, 100,000 pa rin si asset, si liability 0 kasi di naman niya inutang si equipment eh. And then si equity is 100,000 pa rin. Example number 3. The business borrows 20,000 from the bank. Ayan na, papasok na si liability. Si asset, nadagdagan ng 20,000. Pero si liability din, nadagdagan ng 20,000 doon sa kabilang equation. So as you can see, di ba, balance pa rin siya. Nagbabalance pa rin siya. Kahit na anong entry yung ilagay natin. Kasi in every equation, may inflow and may outflow din. Ayan. And that also makes sense yung double entry. Laging may dalawang maaapektuhan sa equation. So, next one naman, or next slide is the expanded accounting equation. Ngayon, mahalagang maituro to kasi sa tabular analysis mamaya, magme-make sense tong expanded accounting equation. Ngayon, magtatanong kayo, oo nga naman, sa accounting equation, kung 5 yung elements ng financial statement, bakit sa accounting equation, 3 lang yung lumalabas? 'Di ba? Kaya merong expanded accounting equation. Ngayon, sa expanded accounting equation, actually, si revenue, expenses, and si drawings, under na siya ni owner's capital. Ngayon, ang nangyayari lang kasi sa accounting equation, si revenue and expenses kasi, ang effect niya sa owner's equity, revenue, increase equity, expenses, decrease equity, withdrawals, decrease equity. Lahat ng effect ng tatlo na yan, tatlong other elements of the financial statement, is inaapektuhan niya na nung yung owner's capital. So, pwede nyo pong i-take screenshot yan kasi later magagamit po natin yan sa tabular analysis. So, for the basic accounting equation, etong tatlo lang, asset, liabilities, owner's capital. Tapos, itatak nyo na lang sa utak nyo na si revenue, expense, and drawings is under or ina-affect niya si owner's capital lamang. And si revenues,
increase equity, expenses decrease equity, and withdrawals decrease equity. Ayan. So, mag-mini exercise tayo para mag-make sense tong mga discussion natin sa accounting equation. Pero before po tayo mag-proceed sa mini exercise, may question po ba kayo or may hindi po ba malinaw about accounting equation? Heart react po kayo if pwede na tayo mag-proceed sa mini exercise. Ayan. So, ayan. Basic computation tayo. Next slide, please. Naka-present na ba yung mini exercise natin? Yes po, yes. Oo. Okay. Mabagal lang pala yung net ko. Okay. Ayan, mag-prepare kayo ng calculator if you want. So, number 1, if assets is 120,000 and liabilities is 45,000, how much is the owner's equity? Pwede, ayan. Ate Shane? 75,000. Correct. Ayan. So, number 2 naman, if liabilities is 80,000 and owner's equity is 100,000, what is the total assets? 180. 180. Okay. Correct. If asset is 250,000 and owner's equity is 175,000, what is the liability? 175. How much po? 75,000. 75,000. Yep, correct. 50,000 for cash, 70,000 for equipment, and accounts payable for 30,000. Compute the owner's equity. 50 plus 70 120, plus 30. 90. 150. 30 pala. Adrian, mag-ano? 150,000. 150,000. Mm-hmm. Okay. So, again, owner's equity yung kinukuha natin dito, ha? 90. Yes. 120. 90,000. 90,000. Yep, correct. 90,000. Ima-minus natin si 30,000. Yan. So, number 5, last, 150,000 Oh, is the kasi accounts asset. payable. Yes, correct. And liabilities is 60,000. And then the owner withdrew 10,000. What is the new owner's equity? 80,000. 80,000. Correct. Correct po. Okay, correct. Tama. Okay. Gets Correct. naman po kung paano po sino yun? Gets naman po paano nakuha yung mga answer, Heart react naman po para nakasabay po tayong lahat. Okay. Actually, meron pang another para makita niyo yung effects sa mga transactions. So, punta tayo sa Excel sheet, Ate Riza. Okay, for a while lang. Okay. Ito po, exercise number 2 naman, yung parang yung ginawa natin kanina sa accounting equation na yung effect sa accounting equation ng bawat business transaction para nakita niyo yung Alin mga dito pagbaba. si share ko Yung din? pinakauna po. Yung pinakauna. Ang daming pinaka.
Ayan, ayan. Ayan. So, first transaction, ate medyo lakayan mo siguro ng onte or i-zoom in. Pwede naman i-zoom in namin. Okay. Okay. So, for the first transaction, the owner invested 20,000 additional capital. The question is, anong part nung accounting equation yung maapektuhan? Ayan, may tatlong table diyan. So, sa tingin nyo, ano yung madadagdagan or ano yung mababawasan? Equity. Okay, equity. Sige, lagay natin yung magkano sa equity? 20. 20,000. Okay. Ngayon, sabi ko kanina sa accounting equation, laging dalawang account ang naaapektuhan. Maliban sa equity, ano pa yung maaapektuhan dito? Yung asset Assets. ka, ano ba yun? Yes, asset na ka. Asset. Yes, correct. Ayan. So, palagay ate. Nakakapag-edit ka, Teresa? Okay, yan. 20,000 sa asset, tapos sa equity, 20,000. Ay, wait lang. Nakalimutan ko yung yung Diba, beginning credit, capital. debit credit na yan. Kasi Not dyan ako yet po. nalilito, di ba? Not yet po. Ano lang po to? Sa accounting equation lang. Ngayon po, bali, before we start pala, may instruction pala dyan na yung initial balance niya is sa asset, may 100,000 na siya. Liability, 60,000, and then equity, 40,000. Ngayon, dahil nadagdagan si asset ng 20,000 and nadagdagan si equity ng 20,000, sa equation, ano yung magiging niya? Ate Riza, lagay mo dyan, asset, wait lang. Ako nga, try kong ako yung mag-input pala. Wait. Saan na yung... Magiging 60 na si equity. Ngayon, walang net yung laptop ko. Wait lang, para guided. Yung sa new equation, ang ilalagay lang dyan, yung equation mismo, tas kung magkano yung amount. So, sa asset, magkano na si asset after nung first transaction? 120. 20,000. 120,000. 120. Okay. Yan. 120,000. Tapos, equals si liabilities. Nagbago ba si liabilities? Hindi. 60,000 Hindi pa po. rin. Yes po. And then, si equity, nadagdagan ng 20,000. Ayan. So, if you will see the new equation after the first 120. transaction, after the first transaction, equal pa rin ba si asset? And then liability? Equal. Good. So, next transaction, paid 5,000 of accounts payable. So, nagbayad daw Minus siya ng 5,000 sa asset. And then, ano pa yung yung isang account na maaapektuhan? Liabilities. Si liabilities. Magbabawas. 55 na lang. Oo, kasi nagbayad siya ng 5,000. Tama Very po. good. Tama. Ngayon, magma-minus ba siya or magpa-plus? Minus, di ba? Kasi Minus. nabawasan siya ng Kasi nagbayad. Bulol ako. Nagbayad siya ng cash, 5,000. Tapos nabawasan din sa liability. Okay. So, sa new equation, nabawasan si asset and liability din ng tig 5,000. And if you will see again the new equation after the second transaction, pantay pa rin sila, di ba? 1,1. Tama ba? 115? 115. 115,000 is the asset. Then liability will be 55,000 na kasi nabawasan na siya ng 5,000 and then 60,000. 60. Pantay pa rin. And then, ito medyo tricky to ha. Pero napaliwanag ko yata to kanina. Purchase equipment for 15,000 cash. So, ano yung apektuhan dito? Asset. Asset.
nagdagdag and nagbawas din, di ba? Nagbawas. Kasi si equipment, 15,000, bumili ka, then nagbayad ka ng cash 15,000 din. And then sa equation, walang nagbago. Diba? Kasi si stay asset is pa rin siya. Kasi Kasi si nagdagdag equipment ka- asset. Oo, para silang asset. So, walang nagbago sa equation, pantay pa rin sila. And then, earn 10,000 service revenue. Ayan, di ba sabi ko kanina, yung sa expanded equation, saan maiaano si revenue? Mababawas si revenue or maidadagdag si revenue pala? Sa Sa equity. Equity. Tama. And then ano pa yung isang aspect ng equation na madadagdagan aside from equity? Si asset. Asset. Good. Kasi nakatanggap siya ng cash, di ba? Nakatanggap siya ng cash. So, si asset din madadagdagan. So, ayan. So, 10,000 kay asset, then madadagdagan din ng 10,000 si equity. So, ang magiging yung equation na niyan is 125,000 kay asset since dadagdagan siya ng 10,000. Stay asset is si liability, 55,000. And then, madadagdagan ng 10,000 si equity from 60 to 70,000. Ayan. And then, pantay pa rin yung equation. And last, paid 3,000 rent expense. Ayan. So, anong maapektuhan na Asset. Asset. Mababawasan, madadagdagan. Mababawasan. 3,000. Good. Okay. Good. So, dahil nabawasan si asset ng 3,000, the final equation will be 122,000 for asset. Stay asset is the liability, 55,000. And then mababawasan ng 3,000 si equity. So, ang equity is 67,000. So, if you will compute 122,000, it is still equals to 55,000 and 67,000. So, ayan. All good po tayo dito. Nagagat niyo po yung concept ng accounting equation. Heart react po if pwede na po tayo mag-proceed or baka po nagugulahan na or baka may nababaliw na dyan na. Carry pa naman. Carry pa. Okay. Sige. Ayan. Dahil medyo nagagat nyo na how the financial state or elements of financial statement to be analyzed and then accounting equation, proceed na tayo sa tabular analysis. Ayan. So, ate, yung sa PowerPoint, kung ano yung nakalagay? Wait lang. Ayan. Baka meron kayong naka-open yung kay Madela. So, sorry kasi parang dito sa hindi siya nakakapag-multiple na. Sorry. Hindi nakakapag-multiple share. Ewan ko ba? Hindi po okay lang kahit hindi, hindi, ganito na lang. I-send ko sa GC yung kasi meron kasing nakalagay doon sa PowerPoint na important details for the tabular analysis. Kahit hindi naman mag-double later, ito, send ko sa GC. Okay, so sa sa tabular analysis, ayan po, you need to take note of this po. Parang yung lang din to, yung sa accounting equation nga lang din. Ayan, send ko sa GC. So, you need to remember, ay naka-open mic po yata. Baka pwede pong pa-turn off po nung mic. Thank you. Ayan po. So, sa tabular analysis, if nakikita nyo na po yung picture sa, ate, pa-flash mo na lang siguro muna yung sa Canva. And then, mamaya lipat tayo ulit sa Excel. Ayan. So, sa tabular analysis po, you need to take note of the of this table po, yung sa element and then yung effect niya sa equation.
Ayan. So, sa assets, ang normal balance niya lagi, nag-increase sa debit. And then, si liability, nag-increase sa credit. Si owner's equity, credit. Si revenue, increase equity. Expenses, decrease equity. Ayan. So, pwede nyo po i-save yung nasa Messenger and then pwede na po tayong mag-proceed sa Excel sheet. Tapos, guys, pwede nyo na po i-open yung PDF kasi andun po yung mga business transaction din pala natin para magawa na natin yung tabular analysis. Ate Riza, pwede na tayo mag-Excel. Bale guys, nakita nyo po ba sa PDF yung business transactions under Madela Repair Shop? Pa-heart react naman po if naka-prepare na sa end nyo para po makakasunod tayo sa discussion. Ayan. How about the others po? Nag-open po ba yung PDF? Ayan. Sige. So, punta na tayo dito sa tabular analysis. Actually, katulad po nung sinabi ko before, sa tabular analysis, hindi naman po talaga siya actually part ng accounting cycle. Pero ginagawa po ito para, sorry. Ginagawa lang po ito within accounting lessons para po maintindihan yung movement ng each account. And para rin po maaral din yung debit-credit concept sa accounting. So, number one or the first transaction based on the Madela's repair shop, Madela invested 30,000 cash to start the repair shop. Ngayon, ang question is, since this is analysis, nasa analyzation pa rin tayo ng business transaction. So, ano yung anong element of financial statement ang affected sa first transaction? Cash debit. Cash debit. Si asset, di ba? Una, si asset. So, under the asset, kung nakikita nyo sa tabular analysis, si asset, ang under niya si cash, di ba? So, ayan, si cash and then debit. Kasi, nag-invest siya ng cash ng 30,000. Ngayon, katulad nga ng lagi naming sinasabi, Ate Riza, meron ba tong beginning balance si Madela? Wala naman, no? Wala. Okay. Tama. And then, sabi ko nga kanina sa equation, laging dalawa ang naapektuhan dito. So, maliban kay asset, ano pa yung naapektuhan? Si owner's equity. Debit or credit? Credit, dagdag, plus. Tama. Plus. Tama. Oo. So, sa credit siya. Kung babalikan yung table na sinend ko sa Messenger, kapag nagdadagdag ng equity, pag may nadadagdag sa equity, it's credit. Okay? So, ayan. So, okay. That is correct. Si debit ang madadagdagan, si debit, si cash. Cash under debit and then capital under credit. Okay. And kung makita nyo sa equation, pantay pa rin sila, di ba? So, 30,000 dito sa part na to, yung sa asset, and then sa kabilang dako ng equal, si owner's equity, 30,000. So, next transaction will be
purchased equipment for 10,000 cash. So, ano ang account na maaapektuhan dito? Bumili daw siya ng equipment for 10,000. And Si asset in lang. Cash credit. Okay. Cash, credit kasi nabawasan siya ng cash. Very good. And then, ano pa? Equipment. Equipment. Asset equipment. Okay. So, equipment ay madadagdagan ng 10,000. 10,000. Ayan. 10,000 siya. 'Di ba kung makikita nyo, laging dalawa yung naaapektuhan. Kasi, kaya may double entry sa accounting. Ayan. Transaction number 3, paid 4,000 cash for June office rent. Nagbayad daw siya ng 4,000 in cash para sa rent. Ano yung maaapektuhan na account dito? Cash credit. And Owner's, then, owner's equity debit. Pero may classification. Debit minus. Debit. Tama ba? Dun sa tama. owner's equity. Owner's equity. Very good. Tama. Kasi si expense ay lagi nakabawas kay equity. Ngayon, Tapos to, classification para mabawasan expense. siya, tama. Correct. Ayan. And then, classification niya will be expense. And then, for transaction, paid 5,000 cash for supplies purchase. Cash credit. Cash credit. And then, Supply. Asset. si cash or credit, ano pa yung isa na maapektuhan? Supplies. Bumili daw Supplies. siya ng supplies eh. Ayan. Yes. So, bumili siya ng supplies for 5,000. So, si supplies din ay madadagdagan dito. Ayan. Okay. So, next transaction, provide repair service on account to customers. Nag-provide daw ng service. Pero, hindi pa bayad. Accounts receivable. Okay. And then, ano pa yung maapektuhan? Maliban sa Equity. accounts receivable. Owner's equity credit. Galing nyo naman. Pwede na to. Tama na to. Charot. Sige, go. Accounts receivable will be 4,000 and then nabibisaya na ako. Guys. Ako na. Yan. Madadagdagan si capital. So, credit siya. And then, classification will be Revenue. Revenue. good. Next transaction, incurred 2,500 of advertising cost in the bulletin today on account. Ayan, may advertising cost daw. Kaso, hindi pa bayad. Accounts payable. Okay. And ano pa ang maapektuhan? Maliban sa accounts payable. Meron pang isa. Credit. Capital. Credit. Okay. Ano classification nito? Expense, di ba? Ano siya? Magda-debit siya sa capital or magka-credit? Debit. Debit. Okay. Debit. And then, receive 8,200 in cash for customers
or from customers for repair service. May nagbayad daw ng cash from customer for repair service. Ano yung maapektuhan dito? Cash. Cash debit. Debit. Cash debit. And then, ano pa? Si capital, credit. Capital credit. So, si cash is 8,200. And then, si capital, magkikredit ng 8,200. And this is a revenue. Tama? Yes. Another, nag-withdraw daw si owner ng 5,000 cash for personal use. Cash, ano ang- credit. Credit. Okay, and then, Capital, debit. anong classification nito? Drawing. Ano ba? Tama. Drawing. Drawing, Drawing. Pag sinasabing drawing, ang sa isip ko, yung, ano ba yun? Yung drawing lang ng mga usapan na hindi natutupad. Okay, proceed tayo. Paid part-time employee salaries, 2,000. Pasahod daw siya ng employee, 2,000. Anong account Cash ang credit. Cash credit. Ano pa yung isa? Sa capital. Debit or credit? Debit. Debit. Ito ay salaries expense or expense. Okay. And then, utility bills. Nagbayad daw ng utility bills, 1,400. Cash credit. And then, ano pa yung isa? Sa capital, debit. Debit. Sa capital, debit minus, Yan, tapos expense. Putahan nyo na. Then, last, Expense. okay, sa last transaction na tayo, collected cash for 2,400 for services billed in transaction, number 10, or sa June 10. Nag-collect daw siya ng cash doon Debit. sa Cash debit. Cash Cash debit. debit. Cash debit. tapos ano pa yung mga Debit. apektuhan? Equity Yes. debit. Yung Credit pala. Capital credit. Mhm. Cash. Wait lang. Cash. Sure kayo sa capital siya maapektuhan? Hindi. yung receivable ba? Ano ba? Yung Accounts receivable, di ba? receivable, Oo nga. di ma-minus? Collect. Ma-minus, debit, ay credit. Credit. Magiging ano siya? Okay. So, sa debit cash will be 2,400. And then, Accounts receivable, credit. Account receivable, minus yan, di ba? Hindi ba? anong ginagawa kapag mina-minus? Papalalagyan ng parenthesis. Open and close Open and close parenthesis. parenthesis. Tapos expense siya. Wala. Eto, bakit sa tingin nyo hindi natin siya nilagay sa capital? Kasi, ito yung concept niyan. Repair service on account, 4,000. In accounts receivable na natin siya sa June 10, di ba? Hmm. Actually, nakadagdag na siya sa capital. Kasi, ay, natin mo, nakakredit na siya dito.
So, Tama. naka-credit na siya. Apo. So, sa accounts receivable na siya mag-e-effect. Magbabawas na siya kasi naka-add na talaga siya as revenue mo na yan. Ayun. So, bale, ang babawasan na lang yung accounts receivable. Supposedly na ma-receive mo. So, ayan. Gets po ba? Ano Gets ba po ba yan? yung sa Parang transaction? partial payment kasi hindi siya full. Yes. Yes. Opo, tama. Partial payment po siya. Lalagay ko na lang yung partial para since cash yung Okay. na-receive mo, cash siya papasok. So pareho silang asset. Di ba Okay. may receivable ka na 4,000 nung 10? Pag Oo. yan nabawasan, ipapasok siya, magne-negative siya para yung remaining na lang niya, yung babayaran for the next month, ganyan. So doon na rin mag-a-appear yun. Yes po. Bali po, yung Panibagong 4,000 na naman. yon, yes, nabawasan na siya ng 2,400. Since na-receive mo na siya, papasok siya ng cash. Kasi nung ginawa mo pa siya nung 10, matatanggap mo pa lang siya, kaya accounts receivable, pero pasok na siya sa revenue. Dahil nagawaan mo na yung service. Nagets mo na? Okay. Oo, Okay. nagawa mo na yung service, tama. Kaya hindi na natin siya binawas sa capital. Kasi revenue mo na yon, na-perform mo na yung service, yun ang kita mo for the service. It's just that hindi pa siya nabayaran sa'yo kaya accounts receivable. And then on the 30th, binayaran ka na ng partial, 2,400. So si accounts receivable na yung babawasan natin ng 2,400. And then makaka-receive ka na ng cash, di ba? So kasi sa 10, hindi tayo nag-debit ng cash eh, di ba? Sige Hindi nga, tayo kung nag-debit. magtali. Yes, Fred. May question si Wait Fred. lang. Hindi na question. Sanayin lang natin yung sa ate, sa minus kasi ang gusto ni Ma'am dyan kapag isusulat natin siya sa ganyan, kapag magma-minus tayo is parenthesis. Oo, Oh, pinarenthesis ko close siya actually parenthesis. kasi yung Excel Ayaw kasi niya ginagawa Ah, niyang Ayan, negative. remind lang guys kasi nga Okay, ayaw copy. dyan. But if kayo, ma-minus kayo, parenthesis natin siya gagawin. Okay. Ganyan. Nagpa-pound sign. Okay na yan. Kunwari Okay na yan. Kunwari na yan. Para lang Okay, maano so sila. ngayon, May pound sign. oo. Ngayon, ano lang gagawin natin? Tingnan natin kung balance. Magtatali na. Oo. Papunta na tayo sa exciting part. Medyo. Okay. So, sige. Tali natin, Ate Riza. So, tali po natin. Ikaw maglalagay o ako. Sorry, iba yung naisip ko sa itatali. Kala ko itatali literal. I-compute na po natin. Tali. Ay, For a while lang i-equation ko. sige pa. Ayan. Kuha lang din ako water. Saglit. Kukuha lang ako ng ice cream. Charot. Ayan. So, babalikan ko lang din yung ginawa or pinagawa ni Ma'am sa atin before na file right after the tabular analysis para may guide tayo. Ay, meron ka dyan, Ate Riza. Ikaw na lang maglalagay. Nakalimutan ko ilagay eh. Sige lang. Sige. Ayun yung mag-save.
Paalala ko lang, no, napakahalaga lagi ng mga dates, lalo yung, yung year, month, kasi super crucial siya when it comes to accounting. Dahil dun mo ibabase lahat ng pagtatagni-tagniin mo lahat ng entries mo. Kasi pag nagkamali ka dun sa date, malilito ka or something na parang hindi mo mahanap agad. Ito yung pinaka, ng accounting lagi. Tapos, ayun lang, pero lang talaga siya sa date. Hindi, habang nag-aano si Ate Risa, pag meron kayong paghawak niyo yung columnar niyo, gawin niyo din sa end ninyo, ganyan, para mas ma-gets. May indention talaga, Ate. Yan. Oo, sobrang particular niyo sa indention, guys. Diyan ako mga 10 beses umulit dahil sa indention. Tapos, ayan, ano pa ba? Iwan ko lang kayo saglit, naka-open lang yung Magjo-join ako sa ibang account. Okay. Kasi, mommy duties. Ayan. So, ayun po, while we are waiting po na makomplete yung last part ng tabular analysis, I just wanted to ask po with everyone, kung gusto niyo po ba na mag-exercise tayo ng another tabular analysis or mag-proceed na tayo sa next para maximize natin yung time. If Proceed gets na niyo na lang. po yung tabular analysis, gusto niyo pa po ba ng another tabular analysis? Proceed. For me, proceed to next topic. Kasi gusto ko malaman yung Okay. yung journal entry Yung sa pala. journal po. Oo, yan talaga. So, Makarating tayo doon. sige po. Heart react po to everyone if agree po kayo na mag-proceed na po tayo sa next. Okay, sige. So, tapusin lang natin tong last part ng tabular analysis and then proceed na tayo sa journalizing. Ayan. Pwede Actually, na. next na nito, journalizing na. Pwede na. Hindi, sige, kompletin mo na yung dyan kasi gusto din na malaman kung magtatali eh. Oo, kompleto na. Ayos na. Okay, sige. So, alright. Sa cash, naalala nyo pa ba kung paano kinuha yung amount na, from the tabular analysis going to this part sa cash? Minus. Para makuha yung available cash. 35 minus 35.6. Minus 32,400. 32. Okay. Tas account receivable 1.6. Dalaga na natin. Para matapos na tayo. 5,000. Then equipment is 10,000. Total asset 16,600. How much is si cash pala? 3.2. Okay. How much is the total? 16
19,800. 10 plus 6,600 plus 3 plus 19,800. Oh. Si Capital, how much na si Capital? 27,300. Si Capital, Mhm. asa na ba yun? Oh, how much na to? 27,300. Mhm. Total 25 plus Naku, 27,300. oh. 29,800. Naku. Oh, kung 19,800 si asset, si liabilities is 29,800, hindi tayo balance. May kulang tayong 10,000. Sa tingin nyo, anong kulang? Si ano? Ulit-ulit. Hindi tayo Hindi tayo tali. balance agad, ah. Oo. May Okay, maling oh. entry. May mali tayong entry. Saan? Oo. Saan tayo may maling entry? Utility expenses. Itong 10,000 ni asset, ay ni equipment, nakasama na to. 1,600 Sa cash. plus. Oh, anong meron sa cash? Anong ano? Sige nga, napin nga natin kung ano yung ano, saan tayo Dapat kulang. 13,200 yun. 3,200. Bakit? Yung Bakit sa siya ano? credit, ayun sa equipment niya, 10,000. Oo. Office Tama. rent is 4,000. Supplies is 5,000. Mhm. Nag-withdraw ng 5,000. Nagbayad ng salaries ng 2,000. Nagbayad ng utility ng 1,400. So, bali 27,400. Ile-less mo si cash. Tama ba ako? Sa accounts receivable. Hindi, kasi nandiyan na sa Parang asset Ba't eh. parang mali yung cash? Di ba dapat 13,200? Oo nga, 13,200. Yung cash. Hindi siya dapat 3,200. 3,200. Yung sa asset, dapat 13,200. Computin nyo nga to ulit. Ipag-add nyo to ulit. Itong sa credit. Kasi 'di ba ang formula niyan, i-less mo lang yung debit sa credit, 'di ba? Oo. So automatic Opo. 'yun yung magiging cash. Opo. At saka umpisa pa lang, mas mataas yung credit. Dapat mas, okay. Ibabawas mo sa debit. Oo nga. So, anong error natin dito? Pinag-add nyo na to ulit? Yung service revenue, sa di ba dapat sa ano siya? Sa debit, sa cash debit? Itong, saan? Yung 8,200. Yung 8 Sa cash debit siya talaga dapat. Sa cash debit siya. Hindi siya sa credit. Yung service revenue niya. Receive payment from customer. Oo, tama. Dapat sa cash debit siya. Oo. Cash debit. Pinaglagay nito. Yes. Okay Ayan. Cash, So, sige. cash debit siya para Sige magtama siya. daw. Kasi Yes, ayun. namamali talaga pag hindi tama yung analysis mo, talagang mali yung magiging
Tama. Tabular. Tapos dapat 14, 27, 13,200 yung dito na ileless mo ay yung ipa-plus mo dyan sa sa 27 yan. So, debit Diba na siya dapat doon sa equity. O ano ba yan? Receive payment. Kasi pag Saan ganyan, na siya? tama siya sa credit ng equity. Tama siya. Oo. Actually, tama to. Yung Okay. So, ano na? Tali na. Sumakto na? Okay na tayo? 2019 na. Ayan. So, isa yan sa mga errors na nangyayari kaya hindi siya nagbabalance. Kasi, minsan namamali kung saan ilalagay. Correct. Ayan. Kaya, maganda yung ginawa nyo na inisa-isa nyo kasi talagang iisa-isahin nyo yan talaga. Even hanggang sa journal entry, yan din yung Hindi talagang magbabalance. gagawin nyo. Kung kaya nyong i-check na 5 beses, i-check nyo na 5 beses yan. Pero ayan. So, okay na tayo. Balance na, no? Okay. I think okay na tayo dito sa tabular analysis kasi nahanap nyo din yung error kanina. So, proceed na tayo sa next slide. So, pwede tayong bumalik dun sa presentation natin. Okay pa ba kayo? Gusto nyo ba ng break or tuloy-tuloy tayo? Ilang ano pa ba yan? Ilang slide pa? May journal pa, Ate Grace. Ay, naku. Tapos Pero ledger ang mahalaga, marami ang mahalaga ma-cover natin yung journal. Pero Siguro after nung journalizing, magpapa-break ako siguro kahit mga 10 minutes and then proceed tayo sa next. I-cover muna natin si journal. nauunawaan nyo naman yung mga entries. Yes. Opo. Slide. Okay. Oo, naman po. Okay. So, ano na tayo ate? Presentation. Ayan. Actually, papasok pa lang tayo sa pinaka start ng cycle after analyzing the business transaction. Nasa ano pa lang tayo? Number 2. Number 2 pa lang tayo ng accounting cycle. So, ayan. Journalizing. Okay. To give a brief description about journalizing, ito po yung Book of Original Entry. Ito po yung pinakaunang-unang entry na ginagawa ng mga accountant. And then, ito din yung pinakaunang part nga ng buong accounting cycle. Dito, nire-record lahat ng transaction. Diba? From analyzing, number 1, pag na-analyze mo na lahat ng mga asset, liability, revenue, equity, dito na tayo sa journalizing. Sa journalizing, dito na papasok si debit credit. Okay? So, lahat ng business transaction na ginagawa sa business, connected sa business, lahat yan nire-record sa journalizing. Maski piso man lang yan, maski piso yan, basta within the business transaction, i-journal pa rin yan. Kahit pa sentimo yan. Kasi, every cost, every money counts within the business. May isa ka lang na hindi ma-journalize dyan, mali na yung next step. Kung sa journalizing pa lang, mali-mali ka na, lahat mali na yan. Okay? So, isa rin to sa pinaka-importante sa lahat. So, okay. Try nating aralin kung paano gumawa ng journalizing. So, babalik ulit tayo doon sa Excel sheet kasi nag-prepare po kami ng general journal. And then, babalikan ulit natin si Modela Rivera.
we will use the same transactions or business transactions. And then, natatandaan niyo pa po ba kung paano yung gustong format ni ma'am sa General Journal? Kung ano yung tinuro niya last time? Alin yun? Ano? Nalimot ko na. Okay. May tinuro ba siya? Ano ba yung gitna? Meron naman siyang tinuro. And then meron din siyang Charla. sinanda sample. Meron siyang sinanda sample, alam ko, sa GC. So, since si ma'am pa rin yung prof natin, kailangan natin sumunod sa format na gusto na. So, no worries, gagawin natin yan dito sa Excel sheet. Okay, so balik tayo ulit. Same transactions lang po, Madela. Sa unang transaction, again, invested 30,000 cash to start the repair shop. So, paano natin siya nilalagay sa journal entry? First, of course, lalagay natin yung date and yung year. Yes. Ayan. Ipapakita ni Ate Riza kung paano siya gawin. Ano nga ibig sabihin ng PR? Nabasa ko na yan before, nalimot ako. Picture pa rin. Oh, okay. Post reference po. Bali po. Doon na tayo sa pala, may sorry, account, Opo. Actually po, yung PR po na yan, nanggagaling po yan dun sa chart of account. Diyan po sa same PDF na sinend ko po, may chart of accounts po kaming binigay dyan under Madela Repair Shop. Ngayon po, ang ilalagay po sa PR is yung number po sa gilid. Kung makikita niyo po yung chart of account, may number po sa gilid, di ba? 101, 102, ayan. So, ilalagay mo siya for example, if cash yung ginormalize mo, 101 yung ilalagay sa PR. Liability, kung accounts payable, 301. So, mamaya, papacheck natin yan. So, ayan, June 1. Ano po ang ilalagay sa description? Dito po, investment. hindi, Ate Riza, hindi, na Cash. tayo, diretso na tayo ng Ay, diretso na tayo ng account na. wait nga. Nalito na. Ano bang description na tama? Investment tapos cash? Hindi po. Mag-refer po kayo doon sa chart of accounts. Kaya po may chart of accounts, yan na po yung mga gagamitin natin sa description. Yung kanina sa tabular analysis po, ano lang po yun, analyzing business transactions lang po, kaya yung description ganun. Pero sa general journal po, ang susundin na po na ilalagay sa description is kung ano po yung nakalagay sa chart of accounts. Okay. So, pag cash 101. So, sa description, it should be Cash Cash? 101. okay. So, nag-increase si cash. 'Di ba? Ano po siya? Debit or credit? Debit. How much? 30,000. Tama? 30. Okay. Ano po ilalagay natin sa post reference? Anong 101. classification ni cash? 101. Ayan. And then, ano pa yung naapektuhan na account dito or ano? Ano po yung ilalagay natin? Ano yung isang naapektuhan na account? Kasi nag-invest siya eh. Capital. Paano po natin siya ilalagay sa description based on the chart of Credit account? na. Okay po. Ano po yung ilalagay natin sa description based sa chart of account? Madela Capital. Madela Capital. Anong yan? Wait. Ayan. Credit. Anong post reference? Chart of account. 301. Okay. 301. Bali mga ate, pag yung pag-asset, number 1 lagi ng cash is 101.
Pag liabilities, nag-i-start siya sa 2, capital is 3, revenue is 4, and expenses is 5. Okay. Yan. Nandun yung lagi sa ano po. Para maano nyo, pag halimbawa ganyan, dito ko sa ganitong Book. selection siya. Pero usually po, yung chart of accounts ate with the post reference, pinoprovide po yan kagad. Yes. Provided po yan. Since wala yata nilagay dito, kasi yung si Quickie lang ang meron binigay, so gagawa na lang tayo ng PR natin para mas madali rin nilang maintindihan. Wala kasi siyang given eh. Kami yung gumawa ng chart of accounts ni Madela. Gumawa lang kami ng sarili. So, ayan. Yung indenting din ng kasi pag when it comes to accounting, super din sila, maselan talaga. Pag debit na may indent ka lang na, hindi ko alam ilang daw sabi ni Lovely. Half inch. Basta meron siyang spaces dun sa, nakakalang siya dun sa may, diba yung debit niya, side is nakadikit. Tapos yung gitna, yung credit side naman is medyo nakakala. Wait lang, isa-isahin natin. Okay. So, yung unang-unang nilagay natin sa journal is si Cash. Tama? Kasi siya yung, bakit sa tingin nyo, bakit siya yung unang nilagay? Bakit hindi si Capital? Siya ang punot dulo ng kaguluhan na to. Joke lang. Ang tawag doon, usually kasi sa pag-i-input ng transaction, para mas maayos siyang tignan, nauna lagi yung nakadebit. Yung nakadebit. Yung nakadebit. Ngayon, nilagay ko yung kinredit. Nilagay ko. Nakita nyo, di ba may indent? Kasi para ma-distinguish na yun yung pangalawang account na naapektuhan dun sa first or sa transaction na yun. Para ma-distinguish din kung yung pagkakaiba. Okay? Kasi magkakaroon ng time dyan na sa isang date, napakaraming transaction yung ginawa. And then may makaka-encounter kayo na ang daming naka-debit, tapos ang dami din naka-credit. Okay. Gets? So, Yes. kaya may indent para ma-distinguish nyo yung yung mga naka-credit. Si debit yung mga naka-ano. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, si credit din, nung nilagay yung amount ni credit, naka-align po siya dito kay J. Madela Capital. Diba? Para hindi rin siya nakakalito. Hindi siya nilalagay dito sa tabi dito. Hindi siya nakapantay. Wala na sir. So, ayun. Pag sa baba kasi after nung entry natin, magkakaroon tayo ng i-determine mo siya kung ano yung klaseng transaction yung ginawa. Diba, nag-invest yung owner. Sa June 1 transaction pa lang to Yes. So, i-analyze mo kung ano yung transaction na ginawa. So, ayun, cash nga yung binigay ni owner. So, kaya cash investment by the owner. Tapos may indenting pa rin siya, no? Kasi para ma-determine mo yung ano yan. So, anong entry niyan? Debit? Ayun na, meron na atin. Description lang po. Yung 30. Ganito po. Description lang yan. Okay. Yes. Sige. Ganito po. Yung first two, ito na po yung pinaka-transaction na ginawa. And then every after transaction po, magkakaroon po kayo ng or kailangan po may description po sa pinakababa. Yung description na po na yon, bali wala nang amount na ilalagay doon. Okay? Description lang siya. Kumbaga nakalagay lang doon, anong klaseng transaction? Cash, capital. Anong ginawa ba diyan? Bakit nag-debit ng cash? Bakit nag-credit ng capital? Kasi nag-invest.
si owner. So, yun po yung ilalagay doon sa pangatlo. Ngayon, ang ilalagay na po dyan, Ay, may question. Saka ma- Pwede. sige po. Per ano ba? Halimbawa dito sa journal na per transaction sa June 2, halimbawa June 3 naman, dalawang account pa rin yung affected ang entry. Yes po. Yes po. Okay. Correct. So parang Always- simplify niya yung tabular analysis, no? Tama po. Ayun po. Okay, Magkaka-connect gets. po sila, diba? Ayan. So, tama. That's a good observation po. Ayan. Yung pangatlo, wala na tayong ilalagay dyan na kahit na ano dito. Kasi ano lang po, description lang. Like, para for you to explain. Ano ba nangyari dyan? Bakit ano? Bakit debit? Bakit credit? Investment. Okay. So, okay po. Nakuha po ba yung sa transaction 1 kung paano po siya ginawa? Yes. Okay po. Heart react po. Okay. So, proceed na tayo sa next transaction. Okay. Oh. Purchase equipment for 10,000 cash. So, ano po yung dalawang account? Based po sa chart of accounts na binigay po under Madela Repair Shop. Ano po yung dalawang account? Ano po yung ida-debit? Ano po yung ida-credit? Cash credit. Okay. Ano yung ida-debit po muna? Equipment. Okay. Equipment. And then, ano po yung post PR? reference equipment? $103. 103. And then, sa debit po natin ilalagay yung which is 10,000. 10,000. Ayan. Ano po yung i-credit natin? Cash. Kasi nagbayad siya ng cash to buy the equipment. So, ano ang 101 and dito naman na siya sa baba, no? Tama? Dito sa baba. Ayan. So, tandaan niyo po to ha. Dapat po tugma-tugma po yan sa line. Debit, credit. Ayan. Para po hindi po siya nakakalito basahin. Ayan. So, ano pong transaction yung ginawa natin dito ulit? Ano pong description? Purchase Equipment. equipment. Purchase of equipment. Okay. Yung sa description po, make it short as possible, but at the same time, dapat napaliwanag mismo yung transaction. Like katulad yan, yung sa pinakauna, investment. Yan. Investment. Okay na yan. At purchase equipment. Yan. Maikli lang po siya para magkakasya po siya dito sa pinakababa. So, okay na po tayo. Next po tayo, proceed. Paid 4,000 cash for June office rent. Ano po yung ide-debit natin dito? Paid ano ulit? Sorry. Office rent. Paid 4,000 cash for June office rent. Office rent. Capital debit. Based po sa chart of accounts, ano po yung yung sa chart of accounts ni Madela. 501. Okay. Office rent expense. Credit. 501. Are you okay. So ano po ulit? I-debit ba natin or i-credit si office rent expense? Credit. Bakit po credit? Debit muna, saka may credit sa sa cash. Ulit. Ano po yung ide-debit natin? Si office rent expense. Bakit? Office rent expense. Bakit? Kasi may expense, 'di ba? Yes. Binayaran tapos ano yung credit natin dito? Cash credit.
cash kasi binayaran natin sa expense, 'di ba? Okay. So, ayun. 501 to, no? And how much ulit? The office rent expense transaction? 4,000. I think okay na, Eri eh. Nilagay ko na. Ay, nilagay mo na? Opo. Ah, okay. Eh. Ay, nawawala kasi yung internet ng laptop. Ayan. Oo. Natatagalan sa'yo eh. Naantay ko rin yung entry mo eh. Nga eh. Hindi siya reflect agad. Oo nga, nag-ano siya. Okay. So, ano pong description natin dito? Rent expense. Paid rent expense. Paid rent expense in cash pala. Ganon. I-include nyo pala po din sa description kung binayaran ba siya in cash, on account, under notes. So, paid rent in cash. Actually, pwede na yun. Paid rent in cash. Ayan. Okay, next tayo. Purchase repair equipment for 35,000. Oh, I'm sorry, mali pala yun. Mali. Joke lang. Mali. Kay Quickie pala yun. Ito, paid 5,000 cash for supplies purchase. Supplies. Ano yung Okay. Supplies. Debit or credit? Debit. Ay, debit. Debit. Supplies. Okay. Ano yung credit 104. natin? 103. Ano ba? 104 o 104? 104. Okay. 104. Okay. Ano po yung i-credit natin right after? Paid ba yun? Purchase supply? Yes po. Paid 5,000 cash. Mababawasan ng cash? So, credit or debit? Credit. Credit. Okay. Okay na yan. Magaling na pala kayo eh. Alam niyo naman pala eh. Kuha mo Alam na, niyo Ate naman Grace. pala eh. Ate Grace, kuha mo na. Ngayon, tanungin mo ako, oo, pero bukas o mamaya. Wag. Unsa Ayan. man. So, ano pong description natin dito? Ano pong description Purchase. natin dito? Purchase supplies. In cash. Ano na yung nag-purchase? Yan. Very good. Ayan, tama. Purchase supplies. In cash. Ayan. Next, provide repair service on account to customers for 4,000. Repair service on account. Ano po yung ide-debit natin dito? Service. Base po sa chart of accounts natin. Accounts receivable. Tapos credit. So, Ano po i-credit natin? capital. Capital. Under the capital, si revenue. Revenue. Si revenue, diba? Si revenue ang ano. Kaya lang naman natin na ibabaw sa capital kasi yung sa basic accounting equation. Pero sa journal entry po, iniwalay na po natin si revenue from the capital. Tsaka na lang po natin yun iisipin ulit na dinadagdagan or binabaw si revenue sa capital kapag computation lang po sa accounting equation. Since sa expanded na yun. Pero for now, si revenue under repair service income. Ano siya, debit or credit? Credit. Credit. Since naka-credit si revenue sa ano, tumaas ba si revenue or nabawasan? 401.
401. May nakaano po, pwede po pa off mic po nung ano, may background noise po kasi. Okay. Sige. Ano lang to, parang random question lang to if naalala nyo pa yung mga pinagsasabi namin kanina. Dahil si repair service income is naka-credit. Nadagdagan ba si revenue or nabawasan? Ano ang normal balance ni revenue? Base dun sa table na shinare namin kanina. Nadagdagan siya, 'di ba? Kasi ang normal balance niya is credit, si revenue, 'di ba? Kaya nga sa equity kapag sinabing revenue, additional, tapos sa credit. Ayan. So, accounts receivable, debit, repair service income, credit, kasi nadagdagan. And then, anong description nito? Ano pong description? Provide service on account. Okay. Pwede na yung repair service on account. Ayan. Repair service on account. Ayan. Pwede na yun. Basta guys, Okay. no, ito na lang yung lagi nyo tandaan. Pag laging may ginagawang service, pasok siya lagi sa revenue. Mapa-cash man or accounts receivable. Ibig sabihin ng accounts receivable, si customer hindi pa sa inyo nagbayad. So, may due siya sa inyo na magbabayad siya or sa kung kailan niya gusto, 'di ba? Or kung ano yung usapan nyo. Basta lagi pagka gumawa kayo ng nagawa nyo na yung service, lagi siyang pasok sa income or sa revenue po. Nuggets nyo? Basta nagawa nyo na yung service. Ganun. Kumbaga parang limbawa, hinilot kita, 'di ba? Nagawa ko na yung service. So it means the customer owes me the bayad for that hilot, 'di ba? Bakit parang nagkonyo? Parang may owe na sa akin si customer. Kahit paano, kahit gaano man niya katagal na bayaran, kung next year, basta you owe me some money dahil hinilot kita. Parang ganun siya. So, part na siya ng revenue or income mo. Kaya siya sa service income. Ayan. So, okay pa ba tayo? Heart react tayo if nakakasunod pa or buhay pa. Okay pang brain. Parang 50-50 na lang. Anong kinakain mo, Ate Grace? Ano Saging. po so far po nakukuha na po ang general journal, kung paano po siya gawin. Bale, ganyan din po yung magiging itsura niya sa general journal nyo po. Kasi ito pong ginawa namin na table na to, based din po ito doon sa sinend doon sa GC ni Ma'am Ligaya. And then po, yung pagsusulat po ng description, debit, credit, ganyan din po, para po siyang hagdan. 'Di ba? Ganyan din po siya pag sinulat na po siya sa general journal. Sige. So, proceed tayo. On June 12 naman, received 8,200 in cash from customer service. 11 pa, 11, not 12. Ay, 11 pa ba? Ay, sorry. Ako pala yung 50-50 na. Ay, Diyos ko. Okay. June 11, incurred 2,500 for advertising costs in the bulletin today on account. So, ano ang debit natin dito? Advertising. Capital. Expense pala. 2,500. Anong klaseng expense to? Advertising spending. Expense. Okay.
And then, ano po yung i-credit natin? Liabilities. Accounts payable. Okay. Alam niyo naman pala kayo talaga. Siyempre kasi tulong-tulong Magaling pa, pala pero kayo. pag nagsulo, wala na ako. True. Ayan. So, yan, same thing lang. And then, ano po yung magiging description natin dito? Advertising expense on account. Or pwedeng advertising cost on account. Pwede rin naman yun. Pwede siya. Right after pala din nito mga ate ko, i-ano din natin to. I-check din natin siya isa-isa. And then, usually naman sa journal L3 ang puti. Entry, laging balance din yan sa dulo. The debit and the credit. Dapat balance yan. Kasi Yun kung nga, hindi yan inaabangan balance, ko. kasi hindi yan balance, may Magkano yung nasobrahan. kanina? 29,800 ba yun? Maling Yung sa entry. tabular analysis po ba? Oo. Bale, yung sa tabular analysis, hindi po natin masyado papansinin na yun. Kasi, So hindi ito ang ano doon? ano po kasi to, tawag po doon, eto, lahat po ng transaction na po ito, sama-sama. Yung sa tabular analysis po kasi kanina, yung binalance natin dito, Yung cash? for the equation. Okay. Gets ko na. For the equation. So Di ba ito yung dapat asset? mag-balance ang credit dito tsaka debit. Yes po. Dapat magpapantay siya. Okay. Kasi, as always nga lagi, dapat laging pantay-pantay. Basta any accounting kahit sa balance sheet din, dapat may pantay din nun. Okay. Balance. Okay. So, next na tayo. Okay na ba yung sa description? Okay. June 12, received 8,200 in cash from customers for repair service. What is the debit dito? Anong i-debit natin? Service, ulit to yung nag-render. Naka-receive na siya ng cash. May nagbayad na customer kasi nag-repair. Ni-repair yung yung iPhone niya. Debit? Debit, yes. Anong debit, Mami Wen? Cash. And then, ano yung i-credit? Service revenue. Pero based sa chart of accounts, it should be repair, service, income. Ayan. Ano po lagi po kayo magbibigay sa chart of accounts po. Opo. Kasi lagi po kayo magbibigay sa ipo-provide the chart of accounts para hindi po kayo kasi po minsan po namamali rin po yung mga ganyan kasi po in real world accounting po, kapag halimbawa nag-i-accountant ka ng isang business, si business mismo talaga yung nagpo-provide ng chart of accounts, yung mga ganyan. So, yun lang din po yung susundin mo sa journalizing, paggagawa ka ng income statement, kung ano po yung nakalagay sa chart of accounts. So, lagi po kayo magbe-base sa chart of accounts. So, ano po ang description nito? Receive cash payment. Pwede rin receive cash for repair service. Pwede ganun din. Okay. Or repair service received
cash for repair service, ganon. Dapat Ikaw tama ba, rin Ate ba ang Rika? grammar? Hindi naman masyadong inaano. Basta may paliwanag nyo lang po yung ano. Ay, Ayun, teka, may advance question lang ako. sige po. Ganito din ang gagawin natin, yung kay Michael D. Ito yon. Yes. Oh, yes Okay. po. Yes po. Gantong-ganto po. Yung general journal. O sige, tapusin mo to, Bibi Girl, para matuto kami lalo. Okay. June 16, last 4 na tayo dito. Okay. So, withdrew 5,000 cash for personal use. Nag-withdraw daw. Anong debit nito? Capital. Drawing. Sure? Yes. Okay. Ano yung credit? Cash. Nakuha po kung paano po ginormalize si drawing. Gets naman po yung concept. Sige pa. Ayan. Kasi 'di ba pag si capital naka-credit 'di ba? Si drawing naman kapag nag-withdraw ng pera si business owner for personal use, naka-debit lagi si drawing. And syempre credit si cash kasi mababawasan yung cash ng business. Ayan. Yun lang yung explanation niya. And then ano pong description nito? Withdraw cash for personal use. Ayan. Pwede na yun. Actually po, yung description, pwede nyo na po kunin doon sa mismong business transaction na binigay. Yan. Doon ko lang din kinukuha yung ano. Lagyan mo lang withdraw cash for personal use. Yan. Next up po tayo. Yes. So, okay. Paid part-time employee salaries for 2,000. What is the debit? Nagpasahod siya ng part-time employee niya, 2,000. Barat naman ito. Salary 2,000 lang. Okay. Salary expense. Salaries, expense. Ayan ba yung sa ano? Okay. Debit or credit? Yung salaries expense. Debit. Debit. And then, credit, Cash. cash. Credit cash. Description, pwede na yung paid salary. Salary. Paid salaries. Paid salary. Paid salary in cash pala. Paid salary in cash. Ayan. Grabe naman tong ano na to. 2,000 lang yung part-time lang pala. Bago nangingialam. Ayan. So, next na tayo. Paid utility bills for 1,400. Debit. Ano yung ano? Ano yung ide-debit? Utility expense. Then credit. Cash. Cash. Description. Paid utility bills. Yun lang. Ayan. Kamusta po? Kaya pa ba? Nakakasunod naman po ang lahat. Heart react po tayo. Kapag po may question, raise hand lang po or pag may hindi po malinaw, para po ano. Tuloy-tuloy tayo. Ayan. So, last June 30. Okay. Ate Grace, go. Kasi na-confuse na naman ako. Pagdating dito sa journal, ang debit ba dito meaning yung
dadagdag, tapos yung credit dito is yung ibabawas sa capital? Hindi po. Bale po, ang purpose po kung bakit may debit credit po dyan, ganito po kasi yan. Ang purpose po kasi ng journal entry para po malista yung mga transaction. Kasi ang business transaction kasi na kung makita nyo dun sa PDF, diba nalagay invest, blah, 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 ganyan. And then, si journal entry, it will help us na mai-interpret natin siya into the accounting concept. Kaya po may cash, ganyan-ganyan, may mga name of account. And then, yung debit credit po, ang purpose po nito is para malaman pag debit kasi usually sa normal balance, si asset, ang normal balance niya is Nadadagdagan? debit. Oo, nadadagdagan. Nadadagdagan. So Opo. dito, yun. Tapos credit, nababawasan. Opo. Okay, sige, Opo. gets. Thank you. Sige, analyze nyo yung 30, yung makakaunawa. Cash debit. Accounts receivable credit. Ayan, tama. Tsaka ano pala, dagdag ko pala Ate Grace, yung sinend ko sa GC. Ayan, makaka-help yan for you to be able na ma-answeran din yun sa journalizing part. Kasi makikita mo doon kung saan mo ilalagay. Ida-debit mo ba si cash? Dahil nadagdagan si cash, syempre, ida-debit mo siya. Nabawasan si liability. Pag nabawasan si liability, the-debit mo ba siya or i-credit, Ate Grace? Pag nabawasan si liability. Diba, liability nabawasan? O, nabawasan si liability. So meaning madadagdagan yung cash. Hindi Ano po. ba? Liability lang. Liability. Halimbawa, accounts payable. Nabawasan niya accounts payable. Nagbayad ka ng utang. Mm-mm. Si accounts payable, ida-debit mo po ba siya or i-credit? Credit. Bakit? Kasi para Kasi? mabawasan na yung utang, di ba? Hindi po. Nagbawas Ito ka sa po siya. utang. Check mo po yung sinend ko sa GC ate. Yung table. Sa table, nakalagay po doon po sa GC, ang normal na balance ng liability is credit po. Meaning po, si liability, nadadagdagan po yan kapag kine-credit. Mm-hmm. So, meaning po, vice versa po, mababawasan si liability kapag dinedebit. So, si accounts payable po, pag nabawasan po siya, kailangan nakadebit po siya. Pag nasa journal na entry na, debit siya. Ate, depende ate sa transaction mo. Ito na lang paliwanag ko para mas malinaw. Kunwari ikaw, yung may business ka, nangutang ka sa bangko. Ang pasok sa'yo niyan, yung cash mo lalaki. Pero yung utang mo, doon din siya maglalaki din yung utang mo. So, yung cash, titimbang yan kunwari, 20,000 yung inutang mo sa bangko, yung cash mo 20,000, pero yung liabilities mo is 20,000. Ngayon, pag nagbayad ka naman, kunwari, partial, babayaran mo ng 10,000 yung utang mo na 20,000. Ngayon, magre-reverse na yung accounts payable mo, doon na siya sa debit. Kasi pag pumasok siya dun sa di ba, yung pag inutang mo siya sa bangko, ang pasok sa'yo Debit. cash ang debit, accounts payable yung credit. Ngayon, pag nagbayad ka, babalik silang dalawa. Payable, tsaka credit na yung cash. Yes. Nagets mo na? Okay. Okay. Thank So, you. i-analyze mo lagi yung mga questions pag paid, accounts payable, mga ganon. O kaya, pag naman payables on account, nag-buy ka payables on account. So, yan, gaganyan yan lagi ha. Nagets nyo na? Okay, gets Okay. ko na. Thank you.
Okay. Okay na po tayo doon, ate. Ayun pala, Ate Grace. Alam ko nakalagay din yun sa module. Yung normal balances ng each account. Baka din makahelp po sa'yo yun. I-share ko na lang din sa GC later after ng discussion para meron kang chine-check. Pag mag-journalize ka and hindi ka sure if the debit mo or the credit, meron kang i-check the table. Ayan. So, ano pong description natin dito sa June 30? Collected cash. Collected cash for service. Ano to kasi, 'di ba bayad to mula doon sa June 10 transaction. So need din siyang i-indicate sa description. So pwedeng collected cash for services billed in June 10. Yun, pwede po 'yon. Para ma-identify kung bakit nagbayad. Bakit nagbayad tong customer nito? Kasi meron siyang utang na hindi niya nabayaran regarding dun sa service na nakuha niya from us na 4,000. May utang siya 4,000. Binayaran niya yung partial. Yan. So, okay na po to. So, ayan. Kaya pa ba? Siguro, Kaya pa. gusto niyo bang mag 10-minute break muna? And then, sasagutan natin si Quickie. Mag-general journal tayo kay Quickie. Gusto niyo ba ng another exercise for general journal? Okay na yun. Yes. Okay na yun. Sir, Quickie na. Pasok pa kami. Isa pa. Sige. Mag-break muna tayo, tapos balik tayo ng 3:40. Tapos mag-general Okay. journal tayo sa Quickie Repair Shop. Actually, ito na yung assignment natin. Sasagutan na natin ngayon. Pero, hindi kami magtuturo. Gusto namin sa inyo magagaling yung answer. Bale, magko-confirm lang kami. Okay? So, Okay po. 10 minutes. Balik tayo ng Okay. 3:40, guys.